Tayo po ay manalangin.
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli po kami nagtipon at sumamba. Bilang isang pamilya ng may pananampalataya, salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa pag-ibig na patuloy mong ibinibigay sa amin. Nawa po, O Diyos, ang pagtitipong ito ngayon ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming puso't isipan upang kami makapagbigay ng papuri at tapat na dalisay. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, na yung paggunita ng yung muling pagbubuhay, ang Easter Sunday, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa amin. At muli, Panginoon, na naniniwala kami na patuloy at naniniwala kami na buhay ka magpakailanman, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyong harapan. Dala ang aming puso't makapumbaba. Inaamin po namin kami nagkulang, nagkamali, at nagkasala laban sa iyo, aming kapwa. Ganun din po sa aming kapwa. Patawarin po kami, aming mga salita at gawa na nagdudulot ng sakit sa aming mga pagwawalang bahala at sa mga pagkakataong hindi namin pinili ang kabutihan. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at palitan ng aming kahinhahan ng iyong lakas. Turuan mo po kaming magmahal ng walang pang-iimbot, magpapatawad sa kapwa. Dalangin din po namin aming simbahan, ang GCF Montalban. Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming simbahan, mga leaders, elders, deacons, at mga manggagawang naglilingkod, Panginoon. Bigyan mo po namin ng lakas upang maging ilaw at asin ng aming pamayanan at maging saksi ng iyong pag-ibig ng aming mga gawa at salita. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming pamilya. Patuloy mo pong bagbuklurin ng bawat pamilya, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga nakakaranas po ng sakit at karamdaman at tinanakit, Panginoon. Patagpuin mo po sila, Panginoon. Ganon din po ang Panginoon ng aming bansang Pilipinas. Mga pinuno na inyong iniluklok, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, galing at talino, Panginoon, upang magampanan ng maayos ang kanilang panunungkulan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, yung mga gumagawa ng hindi karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Katagpuin mo po sila, Panginoon, na may pamumunog malinis at tapat sa bawayan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw lang po ang maghari sa amin ngayong araw, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 19 to 21. Again, 1 Corinthians, chapter 15, verse 19 to 21. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 19. If only for this life we have hope in Christ. We are all of all people most to be pitied. Verse 20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Verse 21. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. May the Lord add blessings to the reading of His word. Please be seated.
Amen. Palapakan ulit natin ang Panginoon. Ano po? Salamat po sa mga nag-participate. Salamat po. Talagang ramdam natin yung kapangyarihan ng Diyos. No? The power of resurrection. Sabi mo nga sa katabi mo, it was for you. Ayan. Di ba, no? Yung lahat ng ito, although, syempre, ang ating Panginoong Jesus came here because He loved His Father so much. But also, He thought about us. Sabi nga sa Psalm, who we are that you consider.
such human being, no? Yung parang tinatawag na, sino tayo para alalahanin ng Diyos? Amen po ba? So talaga napakabuti ng Panginoon. The reason why we have this event, because of the great love of God towards us. So, before we dive in with our message, let us pause for a while, let us pray. Let us commit this time to the Lord. Father, we thank you, Lord, for reminding us, Lord, that it is your great love, Lord, that we have gathered here because of you, because of your grace, because of your mercy. It is all about you, Panginoon. Kaya kami narito ngayon. Not because of what we have done, kasi wala ngang maganda kami nagawa, Panginoon. Pero dahil kay Kristo, Lord, your only begotten Son, kaya kami narito ngayon at minamahal mo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Help us to understand your word and usher us into the truth, Lord God, that we may gain understanding, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po sa amin po, no, one of the story na tumatak sa akin sa mga kwento ng aking mga magulang, no, yung aking lolo. Alam ko na meron rin kayong mga lolo, no. Bago niyo po ako, nawala ka sa lolo ko. Pero ito nangyari talaga, no. Si Lolo Sinando, Tatay Sinando sa Cavite, siya po ay umakyat, no, sa puno ng buko at nahulog po siya. And alam niyo po, siya po ay naging unconscious for almost a week. Na parang sinasabi nila, patay na to, no? Pero nung sinasabi nila, bigla siyang nabuhay, no? Kaya hanggang ngayon may kwentong ganyan, no? Isang himala nabuhay si Tatay Sinando. Ang tawag namin Tatay Sinando. No, kaya kumalat ito hanggang sa akin nga, no, na-transfer na, ano po ba? Pero pagkatapos, syempre namatay ulit siya. Hindi na natin alam. Kasi ngayon po, pinag-uusapan natin ano po yung resurrection ni Kristo. Ang kakaiba po kay Jesus Christ, ano po talaga namatay siya 3 days and after that, He rose from the grave. Ano po? At hindi na siya kailanman namatay. He is seated at the right hand of the Father. Ibig sabihin nun, siya po'y nag-ahari na ngayon. Amen po ba? At yung binasa natin chapter 15, ito po yung resurrection chapter ni Paul sa 1 Corinthians 15, na talaga tinalakay niya kung gaano kahalaga ang resurrection. Kasi nung unang panahon, nung namatay si Jesus at muling nabuhay, ang mga chief priests, the religious leaders, during that time, they deny that Jesus rose from the dead. Hanggang ngayon, no, inaano nila, pero mga kaibigan, hindi nila ma-deny yung katotohanan. Kapag sinabi kasing katotohanan, ano man ang gawin mo, baluktutin mo, it will still reveal the truth. No po? Ang katotohanan, hindi mo kayang pasinungalingan. Kaya nga sabi ni Luke, no, sa Acts chapter 1, sabi niya dito, after his suffering, Jesus showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. Ang ibang salin niyan, mga kaibigan, ay infallible truths. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng baluktutin. Totoong nangyari, totoong nabuhay si Kristo, at pag binasa niyo pa 1 Corinthians 15, siya po'y nagpakita sa mga 500 men at the same time. Ganun po kakapangyarihan ni Jesus. Nung siya po'y nabuhay, nagpakita po siya. Ibig sabihin talagang hindi mo siya pwedeng tinatawag nating mabaliwala. Ito po yung katotohanan, sabi ni Luke. Amen po ba? Kaya ngayon, nagdiriwang tayo ng kanyang muling pagkabuhay. Bakit? Kasi ito yung totoong nangyari. At alam niyo po, napakahalaga nito sa ating mga Kristiyano. Nung tayo po'y naniniwala talaga kay Kristo, we need to believe on His resurrection because it is the foundation of our Christian faith. Ang sabi nga ng iba, lahat ng teachings, lahat ng doctrines ay mababaliwala kung hindi po ito totoo. All doctrines, all teachings will crumble without the resurrection of Jesus Christ.
Kaya po, binibigyan natin talaga ng halaga ito. Ano po, yung muling pagkabuhay ni Kristo. At bakit po mahalaga to? Bibigyan lang po natin ng meaning. Yung tinatawag na acronym na reason. No, kaya ine-emphasize ko kanina yung reason. He is risen. Amen po ba? Buhay siya, nabuhay siya maguli. Ikatlong araw, sabi nga, the grave could not hold him. No, walang pipigil sa kanya kahit po yung seal, di ba? Ganun kagrabe, no po, kahit sinelyuhan na at marami pang guards ang pinadala ng Roman ng mga chief priest, but it could not hold Jesus from raising from the dead. Amen po ba? Bakit po mahalaga yan? Una po, kaya nga sabi natin, it is a foundation of our Christian faith. Faith una, because resurrection reveals that God exists. Kung walang Diyos, mga kapatid, hindi siya mabubuhay. Ito'y pinapaliwanag ni Pedro nung siya po'y nangangaral sa Acts chapter 2 and even Acts chapter 10. Inulit pa niya that without God, sabi na, but God raised Him to life on the third day. Ito'y nagpapatunay na meron talagang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Merong Diyos kasi kung wala daw, hindi mabubuhay si Kristo. Ano po? Pero hindi lang po ito nagpakita na merong Diyos, that God really exists, but who is our God? It also shows kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba natin. He is a God of truth. Lahat ng sinabi niya, all His prophecies about His Son came to pass. Di po ba? Lahat po nangyari. Yung tutusukin siya sa tadya, yung paiinumin siya ng suka, di ba? Or yung siya po yung mabubuhay, Psalm 16 verse 10, it is already written, mga kapatid. Siya ay Diyos ng katotohanan. Wala pa siyang sinabi na hindi mangyayari. Kaya nga po yung second coming, we are expecting that. Why? Because it is already written in the Bible. At lahat po ng written in the Bible, lahat ng sinabi ng Panginoon ay mangyayari. Amen po ba? Kaya nga dapat may pinangahawakan tayong pangako. Kung si Kristo na buhay na maguli, naging totoo, yung lahat na sinabi niya, mga kaibigan, ay mangyayari sa atin. Amen po ba? Meron po ba kayong mga pangako ng Panginoon na pinangahawakan? Dapat meron tayo, no? Ito'y magpapalakas sa atin sa panahon ng krisis. Di po ba? Di ba, minsan meron ka dapat nasasabihin mo, Lord, sabi nga dito na hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan, you will provide for our needs. Lord, ganito, let us declare that. Why? Because that is the word of God. And it will remain true sa buhay natin. Ito po yung sinasabi kasi ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Walang kasinungalingan sa Kanya. Whether you like it or not, whether you accept it or not, it will remain as is the Word of God. Masaktan ka man or hindi, it doesn't matter, no? Kasi iyan na yung salita ng Diyos, katotohanan. Amen po ba? Kaya nga hindi natin tinatawag dito, na pag nangangaral tayo, hindi natin, we do not sugarcoat the truth. It is at the truth. No? Kumbaga, ito na plain truth. Whether you receive it or not, yun na po, wala tayong magagawa because God is a God of truth. Nung nabuhay si Kristo, pinakita lang siya ang Diyos ng katotohanan. At hindi lamang po yan, kundi siya rin ang Diyos na buhay. Tingnan mo ang katabi mo kung buhay pa yan. Ayan. Ayun, no? Yun ang gusto ko, yung ngumingiti, no? Kasi pag sinabi, di ba? Although tayo po'y very emotional kanina, for me, di po ba? Ayan, no? Yun lang yata na alala ko, for me, di po ba? Ayan, nung pa yan, Biyernes pa, talaga napaniginipan ko si for me, no? For me, ayan. Anyway, talaga, very emotional tayo, totoo naman kasi, no po? Na talaga sino ba tayo para alalahanin ng Panginoon. Amen? Pwede siyang lumikha ulit ng iba. Hindi tayo. But rather, He chose to die on our stead. Para sa atin, no? Namatay siya. Tingnan mo ang katabi mo kung meron ba siyang dapat na pag-alaya ng buhay, di po ba?
Pero the Lord loved us so much, no? Nung nililikha pa lang niya tayo, nasa isip na tayo niya at He is willing to die for all of us. Why? Because God is a living God. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Sabi doon, paano patay na, sabi ni Jesus. Nirebuke niya yung mga tinatawag mga Sadducees. Ano po? Nirebuke niya yung mga Pharisees during that time. Hindi niyo ba alam, ang Diyos ay Diyos natin ng mga buhay. So ibig sabihin, walang mananatiling patay, mga kapatid. No one will remain dead. Kundi lahat ay bubuhay ng Panginoon sa huling panahon. John 5:28 and 29. Lahat daw ay lalabas sa libingan. Bakit? Kasi nga, ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Kaya dapat tayo po, no, buhay dapat tayo. Kahit may krisis, no, yung mukha pa rin natin ay buhay. No po, kapag magpapagas ka, parang ayaw nilalayuan na ngayon ng ano yan, no po. Ito lang yata yung nilalayuan ng mahal, no po. Di po ba, no? Mga kaibigan, mga kapatid, dapat buhay yung ating faith because we have a living God. Hindi lang po living God, but He is also all-powerful God. Di po ba, makapangyarihan siya. Kaya nga, sabi dito ni Paul, sabi niya, parang nagulat siya, sabi niya sa Acts 26, no, hindi ko na nailagay, why should any of you consider it incredible that God raises the dead? Parang imposible ba na gawin ng Diyos yan na mabuhay? Buhayin niya ang patay? In other words, mga kaibigan, mga minamahal, po, pinapakita dito that God is omnipotent, all-powerful. He can create something from nothing. Yun nga yung tinatawag na ex nihilo, di po ba? Na sinasabi doon that out of nothing, He can create something. And it is not impossible for Him that the dead will rise through His power, mga kapatid. Kasi makapangyarihan ang ating Diyos. Tanungin mo mga katabi mo, iyan rin ba ang Diyos mo? Ayan. Di ba, no? Kasi kung minsan pagka meron ng problema, meron ng mga issues, conflict na para nawawala yung kapangyarihan ng Diyos no? Parang ang tingin na, ang Diyos natin patay, Diyos natin ay parang kapatid, kaibigan, just to remind you mga kaibigan, kung kaya niyang bumuhay ng mga patay, He can also resurrect your life, no, your faith, or ano mang nakabaon na, ano mang nakalibing ng mga pag-asa mo, kaya po yan buhayin ulit ng Panginoon. Ano po ang problema natin ngayon, mga kaibigan? Sabi ni Jeremiah, is there any too difficult for God? Sabi, is there any too difficult for me? Sabi, si Lord mismo nagsalita noon, mga kapatid. All things are possible to those who believe in the Lord. Tandaan po natin yan. Lahat ay posible sa mga tao may pananampalataya. Kanino? Sa Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Kaya yun dapat ang panghawakan natin. Lord, ano man mangyari, may crisis man, tumaas man ang lahat, Lord, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya mo pa rin mag-provide. Amen po ba? No, kahit pumupula-pula na yung LPG nyo, Lord, tutuloy pa rin yan. Ayan, di ba? No? Minsan yung hinahawakan natin mga LPG, no? Talagang 1.6 na yata, no? Doble, grabe naman. Pero tanda natin, hindi tayo nakafocus doon sa sitwasyon, nakafocus tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya niya buhayin ng patay, yung pa kaya, yung problema. Di po ba? Napakaliit lang niya ang problema natin. Kaya let's focus on the power of the Lord. Resurrection reveals that God exists. Pangalawa po, resurrection is integral to the plan of redemption. Yung lahat po ng miracles si Jesus, ito lang po ay secondary lang yan. Ano po? It is subordinate to the power of the resurrection of Jesus Christ. Ito yung greatest miracle, di po ba? On the third day, Jesus rose from the dead. Kaya po, ito po yung pinakamahalagang aspeto ng ating ginawa ng Panginoon, Jesucristo. Because yung resurrection is the climax of the gospel.
Di po ba? Ito yung pinaka-ruro, kumbaga, ito yung kumbaga sa movie, ito yung talagang iniintay na mangyari. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kung si Jesus ay nabuhay, nagsakripisyo at namatay, tapos iyon lang ang ending, what's new? Di po ba? Lahat na pwede na tayo mamatay. Di ba? Wala na. Walang saysay. Tayo, lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Ang gusto natin pelikula, talagang mamamatay na, naghihingal pa, lumalaban pa. Sa pelikula lang yun, mga kapatid. Yung mga The Return of the Comeback, ika nga, di po ba? Kaya talagang, yung panahon namin talaga si FPJ talaga paborito. Bakit? No, kahit parang biglang bumabangon pa, siya pa nananalo at the end, no? Yun ang mga gusto natin. Alam nyo, sa Sports Illustrated 2001, nag-post po siya sa magazine po ito ng mga sports. Naka-post doon, the greatest comeback of all time. Alam nyo kung sino? Si Jesus. They admitted that Jesus was the greatest. Kung meron mang comeback, no? Yung bumalik. Why? Because somehow, pinahiya niya. He defies his critics and even stunts the Romans, mga kapatid. Bakit? Siya'y muling nabuhay sa mga patay. So resurrection, mga kaibigan, hindi lang po climax yan, kundi ito po rin ay completion of our salvation. Ano po? Nung sinabi niyang it is finished, sabi niyang ganon, nung Good Friday, yung amen ng Father, ito, sumang-ayon yung Ama nung siya po'y muling binuhay sa mga patay. In other words, mga kapatid, wala pong good news kung walang resurrection. Meron po ba kayong napanood na pelikula about Jesus, ang ending sa cross, nilibing, tapos na. Siguro lalabas, no? Abang tapos na po, wala na po. Wala na ba? Di po ba, no? Lalabas kang luhaan. Bakit namatay lang eh? Pero lahat ng movie about Jesus, ano ending? Resurrection. Hindi kumpleto yung salvation, yung gospel without the resurrection of Jesus Christ. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 15, 1-4, sabi ang mabuting balita ay si Jesus ay nabuhay, nagsakripisyo, namatay, at nung ikatlong araw siya po ay muling nabuhay. That is the gospel, the good news, mga kapatid. At kung yung good news mo ay hanggang kamatayan lang ni Kristo, hindi po good news yun. Ano mabuting balita doon? Namatay lang siya. Kaya nga nalulungkot tayo sa mga kapatid natin, mga kaibigan, na kanina nagprosesyon, buti po hindi tayo sumabay. Baka may mahaligaw pa sa atin. Ay, di ba na? Bakit? Hanggang ngayon po nakapako pa eh. Nakikinig po ba kayo? Bagamat nag-meet kanina si Mary at si Jesus, pero pagdating doon ngayon, nandun pa rin, nakapako pa. Di po ba naaalala ko po, nung panahon ng, isang youth, gathering, pinakamalaking gathering, sino bang Pope ito? Ayun, si Paul, ano ba tawag doon? Ayan, John Paul II, sa youth, panahon natin yan, panahon ko pala. Diyan sa Luneta, kita-kita ko na picture, parating ito naiisip ko, hawak-hawak niya, ang laking cross. At meron, nakapakong ganyan, siya po'y nakangiting kumakaway. Sabi ko, kawawa naman yung nakapako sa krus. Hanggang ngayon, nakapako pa, pero siya, libre-libre. Could you imagine that is a picture, mga kapatid, na hanggang ngayon, patay pa ang kanilang Diyos. Pasensyahan niyo po ako, kasi very yan eh. Pero ang tunay na Kristo, mga kapatid, hindi remain on the cross. Hindi siya nanatili sa libingan. Siya po'y muling nabuhay sa mga patay. Kaya po yung tunay na ebanghelyo, yung mabuting balita, the good news, ay ending niya, siya po ay nabuhay. On the third day, He rose from the grave. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, naiintindihan mo ba?
Di ba, no? Kasi sabi ni Paul sa verse 17 ng 1 Corinthians pa rin, 15, pinag-aaralan natin, and if Christ has not been raised, your faith is worthless, you are still in your sins. Pansitin nyo, di po ba? Hindi kumpleto yung kaligtasan kung walang muling pagkabuhay. Tayo po'y mananatili pa rin sa kasalanan. Yung pananampalataya natin sa Kanya ay walang saysay. Kaya po napakahalaga nito ha, mga kaibigan. Baka kayo po, meron pa rin kayong pendant na meron tao, patawarin nyo na siya, mga kapatid. Palayain nyo na, kung pwede nga lang, bumaba at buhay na ako. Di ba? May ganyan mga joke dati, nang bata ako Which is true. Dapat po, wala na tao sa krus. Dahil siya'y muling nabuhay. At kung iyan ang pananaw mo kay Kristo, ikaw po ay nananatili pa rin sa kasalanan. Because ang kaligtasan po, mga kapatid, ay dapat maniwala ka na si Kristo ay hindi nanatili sa krus, kundi siya'y ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Alam niyo po ba, admitting that Jesus rose from the dead is part of your salvation? Alam niyo po ba yon? Yes, sabi po dito sa Romans 10, verse 9, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya po kung tayo po mag-share ng gospel, huwag niyong putulin na matay si Kristo. Talaga? Oo. At nilibing. Yun na, tapos na. So ganun pala ako mamamatay rin din. Anong pagkakaiba namin, mga kapatid? But the good news is, Jesus rose from the dead. Amen po ba? Kaya tayo nagdiriwang because Jesus is alive, mga kapatid. Kailanman hindi siya namatay, kundi siya'y nabuhay. Hindi siya nanatiling patay, kundi siya'y buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay siya. Sabi na isa, buhay siya. Parang patay naman yung nagsalita. Walang kabuhay-buhay. Kaya pinagdiriwang na dapat, full of energy, ulitin natin, buhay siya, kapatid. Ayan. Di ba, siya. Ewan ko sa'yo. Okay po. So, resurrection is integral to the plan of redemption. Remember, hindi po kumpleto ang kaligtasan kung wala yung muling pagkabuhay at resurrection secures our future resurrection. Kanina binasa natin, He is the first fruit. He is the example of what we will become. Alam niyo po, meron 2 largest religion sa buong mundo. Ito nga po yung oldest and largest pa. Hinduism at Buddhism. Alam niyo po yung main goal nila, isa lang ang goal nila, to escape from living or existence. Cease to exist. Kaya nga may turo silang nirvana, Siguro, parang narinig natin banda. Pero yun. Mawala ka. Ganon. Kaya yung yoga nila, yung meditation, ang itinuturo nila, pag nag-meditate ka, nag-iisip ka, wala kang iisipin. Wala ako. Ganon. Escape to reality yun Diba wala kang iisipin? Wala ka. Wala ako. Wala nga ako. Pagkagising mo, nandiyan ka pa rin. Di ba ba yun? Unlike sa atin, yung meditation natin, sino iniisip natin? Si Jesus. Ano po yung word niya, Lord? Yan sila, wala. Kasi nga, yun ang pinaka-goal nila, mawala sila. Why? Because they want to end their suffering. Kasi ayaw na nila maghirap. Maranasan ng crisis, kaya yun ang tinuturo nila, Hinduism and Buddhism. Pero mga kaibigan, mga kapatid, nung nabuhay si Kristo sa mga patay, there's no such thing as cease to exist. Ibig sabihin nun, mabubuhay ka pa rin. There is second life. Hindi lang dito nabubuhay tayo, kundi meron pong ikalawang buhay. Kaya nga po siya ay nabuhay ulit. Pinapakita dito, mga kaibigan, ang reality that there is another life. Sabi nga dito, tuloy natin yung pagbabasa. Sabi po dito sa 1 Corinthians pa rin. Sabi nga ito, ayan. But Christ has been raised to life, and He makes us certain that others will also be raised to life. In other words, lahat po ng mamamatay,
mga kaibigan, ay mabubuhay ulit. Ang tanong lang, dalawa lang naman yan, ang tanong, eternal life with God or eternal life with suffering, mga kapatid. Iyon lang. Pero wag nating isipin na pag namatay ka, wala na, para natutulog lang. Yung turo ng mga soul sleep. Ibig sabihin, natulog ka na, hindi ka na magigising. Hindi po totoo yun. O kaya naman, mga kaibigan, pag natulog ka na, yun na ang end ng life mo. That is not true. Ang katotohanan, kaya po nabuhay si Kristo sa mga patay para sabihin sa atin that there is life after our life here on earth. Kaya po mahalaga, mga kaibigan, alam natin kapag tayo po'y kinuha na ng Panginoon, pag yung buhay po natin ay nagkaroon ng wakas, alam natin ang kasama natin ay si Kristo. Iyon po ang dapat nating siguraduhin. Let us secure our future by believing in the Lord Jesus Christ, who died on our place. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ito po malinaw, tayo po muling mabubuhay ulit. Kaya nga ang definition or parang larawan, no, picture of a Christian who died ay falling asleep. No, sabi ni Paul, natutulog. Kasi pag natutulog, kayo po ba pag natutulog yung anak nyo, mahal nyo sa buhay, nangangamba ba kayo? Di ba hindi, no? Kasi alam mo, gigising rin yan. Hindi, pabayaan mo siya matulog. Gigising din yan. Gumigising naman, tama po ba? Di ba, yung mga mister nyo, no? Hayaan mo na siya matulog na matulog. Ayan. Gigising din yan. Kumbaga walang worry. Ganun po dapat ang picture ng death sa isang Kristiyano, mga kaibigan, na tayo po'y natutulog lang and one of this day, tayo rin po'y gigising at kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? Pero hindi totoo, mga kaibigan, natulog lahat. Because resurrection, mga kapatid, ushers us to the hope that death is not the end of our life, but a beginning of the best life that we can have with God. Sabi nga, mga kaibigan, na Romans 8:29 patuloy nakalagay doon, kung ito lang ang ininanasa natin dito sa mundo, hindi ito, it is not comparable to the glory that we will have in heaven. Amen po ba? Ano po? Kasi minsan tayo, sobrang attached tayo sa mundo, ayaw nating iwan ito eh. Kaya nalulungkot tayo kung minsan. Pero ang katotohanan, mas higit po ang kalangitan na kasama natin. In other words, mga kapatid, kaya nga there is hope that death is not the end. Ang napuputo lang, ang may ending lang, yung suffering mo. Ang ending lang, may ending lang ay yung crisis. Ang may ending lang hanggang dito lang sa lupa, yung sakit, yung problema, yung frustrations, yung depression mo. Because, mga kapatid, kapag ikaw, tayo po'y nasa langit na, wala ng luha. Revelations 22, wala ng kalungkutan. Amen? So kaya po, i-cherish natin yan. Pag may problema, ay dito lang naman yan sa lupa. Di ba? Amen po ba? O sige, kayo na lang mag-cherish sa problema. Hindi naman, no? Kahit ayaw natin, talagang part yan eh. Di po ba? Kasi tayo, kasama tayo sa mundo na puno-puno ng kasamaan eh. Nadadamay tayo, di po ba? Tama po ba? Nadadamay tayo. Halimbawa, yun nga, nadamay tayo. Yung away ng Iran, Israel, tsaka US, di po ba? Ano kinalaman natin dyan? Amen po ba? Kaya tayo may crisis ngayon, pero mga kaibigan, praise God, because hanggang dito lang yung crisis na yan sa lupa. At the end of the day, we have hope because Jesus Christ is our hope. Ano pa? Resurrection establishes the deity of Jesus. Ito rin po ang nagbigay ng ebidensya, this proof that Jesus is not only man, but He is God. Sabi ni Paul sa Romans 1, sabi nga dito, Christianity stands apart from all other religion or world religions. It is the only faith whose founder is alive. Si Buddha po namatay, si Brahma ng Hinduism namatay, si Marx ng communism, patay rin po mga kapatid. At si Muhammad ng Islam, patay rin po. Only Jesus
has an empty tomb, mga kaibigan. Siya lang po, pag bumisita kayo, wala pong buto. Why? Because, sabi nga ng angel, He rose from the dead. Kaya nga, tayo po ang nasa totoong relihiyon. Bakit ko po nasabi yun? Kasi nga yung founder natin, si Jesus Christ, nabuhay. He resurrected from the dead. Amen po ba? Kaya nga po may nagtanong po na missionary, no? Sabi niya, pumunta siya sa isang tribo, mga kaibigan, no? Sabi niya gano'n, nag-illustrate siya para paano ba talaga maabot ito. Sabi po niya gano'n, nandun daw siya sa isang daan, no? Dalawa, left and right lang. Sabi niya, paano, saan ako magtatanong? Kanino? Nakita niyang halumpasay na patay, no? Doon sa daan, or sa isang nakatambay lang na painom-inom lang na gano'n, sa buhay. Sabi ng mga nasa tribo, syempre naman, sa buhay ka magtatanong, patay, hindi ka masasagot yan. Alam niyo, sabi niya, yes, ganun din po, si Kristo po'y buhay. Doon dapat tayo maniwala, hindi sa mga patay na mga religious leader na hanggang ngayon ay nasa tomb pa. In the same way is true, sabi niya. Isang missionary, sabi niya, dapat maniwala tayo kay Jesus because He alone lives forever. Siya lang ang nabubuhay magpakailanman. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nagpakilala kay Jesus that He is also, mga kaibigan, definitely Son of God. Sabi doon, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. In other words, sinasabi lang dito, nung si Jesus ay muling nabuhay, ito'y nagpapatunay na siya ay hindi lang tao, He is not unique man, He is not mere man, He is not a prophet, but He is the Son of God. He is God, mga kapatid. Siya ay Diyos. Jesus is God. He is true 100% God. Ito'y nagpakita sa Kanya na siya ay tunay na Diyos. Kaya po, mga kaibigan, kaya yung kung pananampalataya mo na kay Kristo, mga kapatid, hindi ka nagkakamali. Kung ang pinaniniwalaan mo, sinasamba mo ay si Jesus, hindi ka po magkakamali because siya lang po ang nabuhay sa mga patay. Ano po, yun po yung confidence that we have, the assurance that we are not in a wrong faith, in a wrong religion. Bakit? Kasi meron kang alam natin na merong Diyos na nagkatawan-taon na namatay at muling nabuhay at siya po ay nasa kanan ng Ama. He is seated at the right hand of the Father. And He is praying for us. He is interceding sa ating mga concern. Bakit? Kaya niyang gawin yon. Bakit? Buhay nga siya. Amen po ba? Kaya po wag na po tayo, itigil na po natin, baka meron pa po dito, kung kani-kanino pa lumalapit kay St. Peregrine, kay St. Peter, kay St. Paul. Hindi makakatugo niya, hindi naman sila Diyos eh. They are not God. They are just like us, mga kapatid. May nagtanong sa estudyante, isang agnostic professor, sabi ng estudyante, parang minamaliit kasi Christian, nalaman niya eh. So itong agnostic professor, tinanong yung bata, sabi niya, talaga, Christian ka? Oh, talaga. Sino pinaniniwalaan mo? Maraming relihiyon, maraming mga leader. Sinong Jesus sa pinaniniwalaan mo? Sabi niya sa estudyante. Sabi ng estudyante, doon po sa nabuhay, sa namatay at muling nabuhay. And that is Jesus alone. Mga kaibigan, mga kapatid, resurrection establishes the deity, ang pagka-Diyos ni Kristo. And lastly, mga kapatid, resurrection brings new life. Ang bagong buhay. Nung siya po'y muling nabuhay na maguli, pinakita niya ang pagbabago ng buhay. Kaya nga po yung water baptism symbolizes resurrection. Muling buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po,
ano po, nung tinanggap natin si Kristo, nasa atin na yung bagong buhay na yan. Di ba? Sabi nga 2 Corinthians 5:17, di po ba? You are a new creation, the old has gone, and the new has come, mga kapatid. Sabi nga dito sa 2 Corinthians, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. So ang intention ng Panginoon, mga kaibigan, ang intention ng Diyos, ang plano ng Diyos kung bakit siya namatay para sa iyo, sabi nga kanina sa kanta, for me, sayo na, ano po, namatay talaga si Kristo sa'yo, mga kapatid. Pero hindi po doon natatapos. Yes, namatay si Kristo, muli siya nabuhay para sa akin. Sabi dito ni Pablo, mga kaibigan, para ikaw ay hindi na mabuhay para sa iyong sarili na, kundi dapat si Lord na ang master mo, si Lord na. Kaya nga Lord, ang tawag natin, dapat siya na ang nagahari sa buhay mo. Sa tanong mo sa katabi mo, si Lord na ba? Ayan, di ba? Amen. Baka tayo pa rin na nasusunod. Yung gusto pa rin, Lord, Sunday lang siya. Pagkatapos mo kaninang sinabayang for me. Ngayon naman po, gusto lang na kasi natin, alam nyo, gusto lang natin yung benepisyo yung kaligtasan. Pero without thinking that the reason why Christ died for you ay para ikaw naman din ay mamatay rin para sa Kanya. Yung buhay mo ay hindi na para sa iyo, kundi para sa Kanya na. They will live for Christ. Di po ba? Yun dapat ang attitude natin. The resurrection, bakit ka nagkaroon ng bagong buhay? Kasi kaya ka may bagong buhay, ibig sabihin bagong direksyon, bagong master, bagong Lord, hindi na ikaw, kundi bago ka na. Why? Because you will live in line with the will of God, with the will of Christ who gave Himself for you. Binili ka na nga niya eh. You are not your own. Hindi na ikaw dapat ang nasusunod kay Kristo na. Kaya pagka magdedesisyon ka sa buhay mo, Lord, si Lord una mong lalapitan, Lord, ito po ba yung gusto mo? Kasi hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong buhay. It is to the Lord na dapat. It is His na. Sabi nga dito sa Romans 8, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life, pansin nyo give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Yung Espiritu na niya ang nabubuhay sa atin. Come to think of it, ito. Yung Espiritu raw na nag-raise, yung kapangyarihan ng Espiritu ang bumuhay kay Kristo, tama po ba? Yung makapangyarihan ng Espiritong yan ay nasa iyo, nasa akin. Anong implication nito? You have the power to live a brand new life for God. Wag po tayong wag nating iiba yung thought na we cannot live a holy life or a righteous life. No. Because the Holy Spirit, the Spirit that Jesus, the Spirit that raised Jesus from the dead, mga kapatid, is the same Spirit that is living in you. Sa atin, nabubuhay. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, yung resurrection has its power to what? To usher us into a brand new life. Dapat meron na tayong kapangyarihan na kapag kumakalabit ang tukso, mga kaibigan, kaya na po nating tanggihan. Huwag po natin sabihin, hindi, ito na, meron kasi ako naririnig parati, no? Pastor, kasi ganito na ako mamamatay, ganito na ako. Talaga mamamatay ka pag hindi ka sumunod sa banal na Espiritu. Ito na ako kasi, Pastor, ganito na ako eh. Hindi, mga kaibigan, wala po. No one who encountered Jesus remains the same, mga kapatid. Dapat po nagbabago tayo paunti-unti. Hindi po tayo, mga kaibigan, nananatili kung saan nandun tayo. Dapat po through the power of the Holy Spirit living in us, we will have
change. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka na. Di ba, no? Minsan kasi tayo, Pastor, kasi wala naman ako. Basahin mo to. No? I-picturean mo, screenshot mo, mga kapatid. Kabisaduhin mo. Baka hindi naman very self-explanatory pa, may kasamang espiritu. Ewan ko lang kung hindi mo pa ma-memorize at ma-realize na meron ka. Ano nakalagay doon? You have the power to say no to every ungodliness and worldly passion. Why? Because of the grace of God. Hindi lang espiritu, kundi grace pa ni Lord, nakasama mo, meron ka ng kapangyarihang tumanggi sa lahat ng alok, worldly passion, sabi nga sa Titus 2. In other words, mga kapatid, the reason why Jesus died on the cross ay para bilhin tayo. At kaya siya nag-resurrect para makita mo na dapat ikaw ay nabubuhay na may bagong buhay. You should not remain the same. Are you with me? Nakikuha niyo po ba ako? No, walang Kristiyano na natili na ganun. Kasi yung old life natin, hindi gusto ng Panginoon, kaya nga binabago niya tayo. Kaya po mga kapatid, remember resurrection is the foundation of our faith. Ano yung resurrection? Ibig sabihin, it reveals the existence of God. It is integral to the plan of redemption. Walang good news kung walang resurrection. It secures our future resurrection and it establishes the deity of Jesus and it brings us new life. No? Nagkaroon tayo ng bagong buhay sa risen Lord natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin mga kapatid? May tanong po ako sa inyo mga kaibigan. Let us have a heart check. Sabi ito, why is the resurrection just as important as the cross in God's plan? Bakit mahalaga ito? Hindi lang cross, kundi yung resurrection. How does the promise of your own resurrection affect how you face fear, suffering, or death? What old habits, sins, or mindsets do you need to leave behind to fully live a risen life? And lastly, what is one takeaway from today's discussion that you will apply this week? Kasi kung walang ganito, wala tayong reflection, baka pumasok pahalagahan natin yung kanyang kamatayan. No? Pahalagahan natin sa buhay natin. Nais ng Panginoon na makita niya na tayo po'y lumalago, nagbabago dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. As we close in prayer, let us pause for a while. Let us pray. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa katotohanan that you never stay in the grave. Even in the cross, Lord God, ikaw ay buhay ngayon, nananatiling buhay magpakilanman. You are seated at the right hand of God. Lord, we know that it is your desire, Lord God. Hindi ka lang dyan nakaupo sa kanan ng Ama, kundi gusto niyo pong upuan din po yung aming mga puso sa oras na ito. Lord, kung ilan po sa amin dito ang nakaupo pa rin sa kanyang throne of their hearts, Lord, ay sarili niya or anumang bagay, Lord, we ask, Lord God, we dethrone anything na nakaupo pa rin sa puso namin. Lord, sa oras na ito, ikaw na ang pinauupo namin, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw na take your right place in our hearts, Lord God. In our lives, Lord. Ikaw na po ang umupo, manguna sa aming buhay. Indeed, Lord, it is an appropriate response, Lord God,
because you died on our place. You give your life to us, Lord. Kaya naman, nararapat rin, Panginoon, ng aming buhay ay para sa iyo na. Hindi na para sa amin, Panginoon. Hindi na para sa aming kagustuhan. Hindi na para sa anumang mga bagay ang gusto namin. Lord, help us to have a brand new life, Panginoon. We allow the Holy Spirit, Lord God, to take control of our minds, of our hearts. Ikaw na po ang manguna sa amin. Salamat po sa dakilang ginawa niyo po sa amin. Sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat po, Lord, hindi ka nanatiling patay, kundi ikaw ngayon buhay. Thank you, Lord God, for the power of the resurrection is in us. May kapangyarihan na kami tumanggi sa alok ng kaaway, sa tukso. May kapangyarihan na kami makapamuhay because you are living in us right now. Thank you, Father God. This is our prayer. In Jesus' name, amen. And amen. At sa puntong ito, this is our first Sunday of the month, and we commemorate, mga kaibigan, yung sufferings, the death, and resurrection of Jesus. Kaya naman meron tayong communion. Paalala lang po, reminder, mga kaibigan, kung hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, if you are not yet receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, it's okay not to partake or participate with the elements of the bread and the wine. Okay po yun, di po kayo magkakasala. Pero kung gusto nyo pa rin, mga kaibigan, na mag-participate sa tinapay at juice, na sumisimbolo ng katawan at dugo ni Kristo, pwede rin po. Pero, dapat po naniniwala tayo na si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin. Amen po ba? So let us pray for the elements. Let us prepare our hearts. Panginoon, narito kami ngayon, Lord, sa iyong table, Panginoon. Lord, demonstrating that we submit ourselves to you, we surrender our lives to you. Salamat po, Panginoon, for giving your life to us. Lord, kung meron pa kami nakikita kayong kamalian, kasalanan, karumihan sa aming mga puso, Lord, we ask for forgiveness. Cleanse us, Lord. Forgive us, Lord. Nawa, Panginoon, gawin niyo po kaming karapat-dapat na makibahagi to partake the bread and the wine. Bless these elements, Lord. In Jesus' name, amen. Tinatawagan ko po yung ating mga elders, mga deacons, and even ushers to distribute. Stood on the emblem of creation. And I love that where the tears for a world of lost sinner was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophy at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for
His glory to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till I trophy at last I lay down. I will pray to the old rugged and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross to my trophies at last I lay down. Pray to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. May we all stand. Let us hold the bread that symbolizes the body of Christ. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake. After supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let us all partake. Whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us pray. Lord, again, Father, we are so grateful for your love. Lord, no words could express how much, Lord God, we are so thankful. Bless each and every one of us. Remind us each day, Lord God, your love and your sacrifice. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all be seated. Thank you, Pastor Arden, for a wonderful message. May the Lord always bless you po. Now, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with grateful and cheerful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because because he first gave his son as evidence of his great love for all of us. We give because we love him. Just before we sing our offering and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using this space label as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offerings for our various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need any of these envelopes or pencil po, maaari lang po itaas niyo yung kamay niyo and our usher will assist you po. You can also send your tithes and offering po through our online banking. The details
are being flashed on the screen. Also inserted in the bulletin is our praise and prayer item sleeve. You can write your thanksgiving and prayer petition to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table. Also, we would like to invite you to our midweek prayer every Wednesday from 7 a.m. to 8:30 in the evening po. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sis Rhoda Tolentino. Amen. If anyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings are so good. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin aming Diyos na buhay at totoo sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po dahil never mo kaming iniwan o pinabayaan mo lang, Panginoon. Salamat dahil nakikita namin sa buhay namin ang iyong kabutihan, ang iyong mga pangako. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa araw-araw, and dalangin ko na lagi niyo pong i-provide ang aming pangangailangan. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Habang kinokolekta po ang ating tithes and offering, announcement po. Unang announcement, Vacation Bible School. Attention parents and guardians. Yan po, Vacation Bible School. The Children Ministry is inviting kids ages 4 to 12 years old po to join our Vacation Bible School here at the GCF Montalban, titled Treasure Hunt, Seeking the Riches of Christ. This exciting event will be held on April 15 to 18. Again, April 15 to 18 from Wednesday to Saturday, 4 na araw po. Dito po yan gaganapin sa GCF Montalban. We encourage you to register your children at the usher's table after the service po. Please register as soon as possible as slots will be limited. 9 a.m. to 12 noon po pala yan. From 9 a.m. to 12 noon ang ating Vacation Bible School. If you would like, we also invite our church family to partner with us in making this event meaningful for the children. You may support through cash or in-kind donation to help provide materials and food for the participants po. If you would like to sponsor or pledge, please approach Sis Kai Katain or Sis Blessy Cortez. Second announcement po, membership class. Kung kayo po ay uma-attend na ng ating church but not officially joined sa ating GCF family, kung kayo po ay uma-attend na ng 3 to 6 months po, we invite you to register to Usher's Table para po sa ating membership class. Ito po ay gaganapin sa April 12 to May 3 po. 4 weeks po. Ngayong linggo na po yan darating, right after the service. Ito po yung mga topic, April 12, salvation.
announcement of our church membership. If you want to know more about GCF Montalban and about our Lord Jesus Christ, we encourage you to join sa ating membership class. Maaari lang po kayo magpa-register mamaya sa Asher's Table po. And yun po, kung may katanungan po kayo, pwede nyo pong hanapin si Susan Tagupan at ako po. Third announcement po, Praise and Worship Ministry. Passionate about music and worship? Join GCF Montalban Music Ministry. Join us to elevate worship with your musical gifts, whether singing, playing, or handling sound or visuals, all skills level welcome. No experience needed po. Audition details at tinyurl.com/GCFM Exalt. Or as a worship team, kagaya po ni Kuya Joser, we're excited to hear from you. Again, tinyurl.com/GCFM Exalt po ang online registration natin. And as this moment po, it has been customary here at GCF Montalban to acknowledge and greet our birthday celebrants for each month. So today, we would like to greet all the celebrants for the month of April. In honor of your birthday, please watch this video we prepared for you. Okay, teka lang. Okay, sino po may mga birthday ngayong month of April? Yan po. Of April. Lahat po na may birthday para makamayan po kayo. At ang ating usher po ay magbibigay ng small token. At kung hindi rin po kayo nakalagay sa video at pero birthday nyo po ngayong April, paari lang din po kayong tumayo. Hallelujah. Yan po. Thank you so much. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service po. So we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this moment po, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request you to please be recognized. Maaari lamang pong tumayo kung may first timer po dito. Yan po. First timer po, yan. Palakpakan po natin. Maaari po natin silang kamayan at batiin. I would like to request everyone to greet one another. Please stand up and greet one another as we sing our welcome song po. Sige po, lahat po tayo ay tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share
worshiping our Lord and King with our hearts. We welcome you, Jesus. Okay po, sa mga bago po, we're inviting you to the Welcome Center po after the closing prayer so we can get to know you more and pray for you po. Thank you, Brother Jaime. At we encourage everyone, no, please remain sa ating worship service, no, worship hall. Kasi po meron po tayong breakout groups, no, today. We encourage you to remain na muna, na magstay. Tapos, mga 15 minutes lang naman. No, para lang makilala namin kayo or para malaman namin if you really get the message. No po. Ayan, so thank you for coming sa mga bagong mga nakasama natin, first time and second time visitors. Pwede po tayo dito sa Welcome Center. So let us pray, let us close this worship service with a word of prayer. Tayo po manalangin. Lord, again, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong ginawa po sa amin. We really appreciate your presence, Lord God. Thank you, Father God, for filling us with your power, Lord, and empowering us, Lord God. Thank you, Lord, so that we can face tomorrow again, next week, this week, Lord. We know that you are with us. You will never leave us nor forsake us. Kaya po, Panginoon, marami pong salamat. At yung mga prayers po namin na nasa puso namin, Lord, continue to grant it, Lord, according to your purpose and according to your will. Thank you again. Naniniwala kami, Panginoon, na punong-puno kami ngayon. Lalabas kami ng buo at sobra pa, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, use us, Lord, para ma-reach out rin namin yung aming community, aming mga pamilya, Panginoon, of your love, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, we also remember, Panginoon, yung mga kapatid po namin na may sakit. Lord, we pray for Brother June, Panginoon. Dalangin namin na kagalingan nagmumula sa iyo. Or even our families, Lord, na ngayon po may mga karamdaman, Panginoon. Lord, extend your healing hands towards them. We know, Lord God, that you are our Jehovah Rapha, the God who heals. Father, thank you. Thank you for the healing that they received right now. Salamat din po sa mga nakasama namin sa online, sa Facebook Live, and even sa YouTube, Panginoon. Lord, i-bless nyo rin po ang kanilang mga buhay saan man sila naroon ngayong oras na ito. Again, Panginoon, we are excited, Lord, sa gagawin nyo na naman po sa araw ng bukas, sa linggong ito, sa aming mga trabaho, negosyo, sa inyo mang kami dalhin, Lord God, maramdaman at maranasan namin, O Diyos, yung iyong kapangyarihan. Again, Father God, we lift all these things to you, knowing that you care, that you loved us so much. Salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. Amen. For our last song, let us sing once again, Christ arose. Let's clap our hands for the Lord. Sing. The grave be there, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. The grave he arose, the mighty triumph for his throne. He arose a victor from the dark domain, and his lives forever and his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. They watch his bed, Jesus my Savior. They still the dead, Jesus my Lord. From the grave he arose, with a mighty triumph for his throne. He arose from the dark domain, and he lives forever in the
reign. He arose, he arose. Hallelujah, Christ arose. Death cannot keep its prey. Jesus, my Savior, He tore the bars away. Jesus, my Lord, up from the grave He arose. With a mighty triumph for His born. He arose up from the dark domain, and He lives forever. He sings to reign. He arose, He arose, hallelujah, Christ arose. Amen. Thank you for coming once again, everyone.